Ang sabi ng iba ay piliin mo ang taong may pera para maging masaya kayong mag-asawa. Hindi ka daw kasi mapapakain ng pagmamahal kung mahirap lamang ang iyong kasama. Ikaw, sang-ayon ka ba dito? Maghanap ka daw ng mayaman dahil matututunan mo rin naman na siya ay bigyan ng pagmamahal. Kung ganun, ay tunghayan mo ang storyang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Lumaki sa isang simpleng pamilya ang binatang si Alejandro. Hindi sila mayaman pero hindi rin naman sila mahirap. Nag-aaral siya sa kolehiyo pero wala naman silang pinoproblema sa kanilang mga bayarin. Hindi tulad ng dalagang si Christina na palaging hindi nakakabayad sa kanilang eskwelahan. Kailangan muna nitong sumali sa mga beauty pageant para kumita ng pera. Maganda kasi ito ngunit laki sa hirap. Isang mangingisda ang kanyang ama at ang kanyang ina naman ay isang manicurista. Kumakasya lamang ang kinikita ng kanyang mga magulang para sa pagkain nilang magkakapatid. Isang araw ay nakita ni Alejandro si Christina na umiiyak sa isang sulok ng eskwelahan. "Christina, bakit ka naman umiiyak? May problema ka ba?" Tanong ng binata. "Hindi pa kasi ako bayad sa tuition fee. Isang taon na lang ay makakatapos na tayo. Pero parang mapapatigil pa ata ako sa pag-aaral." Malungkot na sagot ng dalaga. Matagal nang may gusto si Alejandro kay Christina. Maganda kasi talaga ito, kaya agad nabighani ang puso ng binata. Marami na itong naipong pera mula sa kanyang baon na ibinibigay sa kanya ng kanyang nanay at tatay. Nagtatrabaho kasi ang tatay ni Alejandro sa kumpanya at ang nanay naman nito ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Malaki kung bigyan ng baon ng binata. Kaya gusto nitong ibigay muna kay Christina ang pera. "Huwag ka nang umiyak at huwag kang mawala ng pag-asa. O sige bukas, ipahihiramin kita para mabayaran mo na ang tuition fee mo." Nakangiting sabi ni Alejandro. Lubusan ng pasasalamat ni Christina sa binata dahil gustong gusto talaga nito na makatapos siya sa kolehiyo. Mataas ang pangarap ng dalaga dahil gusto nitong mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang mga magulang, pati na rin ang kanyang 5 nakababatang kapatid. Lumipas ang maghapon ay umuwi na si Christina sa kanilang bahay at doon ay malungkot ulit ang mga mukha ng kanyang nanay at tatay. "Anak, pasensya ka na talaga ha. Alam namin na naiipon na ang mga bayarin mo sa eskwelahan. Wala kaming magawa ng tatay mo. Hindi naman pwedeng hindi tayo kumain." Umiiyak na sabi ni Aling Rosalinda. "Pipilitin kong makahuli ng maraming isda para naman magampanan ko ng maayos ang aking pagiging ama." "Salamat anak ha, dahil naiintindihan mo kami ng nanay mo." Dagdag ni Mang Jojo. Ipinaliwanag naman ni Christina sa kanyang mga magulang na may magpapahiram sa kanya ng pera. Pero nangako siya sa mag-asawa na siya ang bahalang magbayad ng utang. "Makakabayad na po ako, Nay. Sasali na lang po ako sa mga beauty pageant para po makabayad ako sa kanya." Paliwanag ni Christina. Kinabukasan ay maagang pumasok ang dalaga pero mas maagang pumasok ang binata. Kanina pa inaabangan ni Alejandro si Christina upang ibigay dito ang pera. "Christina, ito na oh. Magbayad ka na ng tuition fee mo. Sana ay makatulong yan sa'yo." Nakangiting sabi ng binata. "Malaking tulong talaga to para sa akin. Pero nakakaya talaga. Huwag kang mag-alala dahil pangakong babayaran kita kapag nagkaroon na ako ng pera." Nahihiyang sagot ni Christina. Simula noon ay palaging sumasali si Christina sa mga beauty pageant. Kahit sa ibang bayan ay dumadayo pa ito para lamang siya ay kumita ng pera. Madalas naman siyang makakuha ng mga papremyo dahil higit sa maganda ay sobrang galing din itong sumagot sa mga tanong ng mga hurado. Kaya isang gabi ay nakapag-uwi siya ng 5,000 piso. Nagulat na lamang si Christina nang makita nito si Alejandro sa loob ng kanilang bahay. "Alejandro, ano naman ang ginagawa mo dito? Ito nga palang 5,000 piso. Tsaka na yung kalahati ha, kapag nanalo na ulit ako." Nagtatakang tanong ng dalaga. "Ano ka ba? Okay lang yun. Tsaka mo na lang ako bayaran. Nandito nga pala ako dahil nagsasabi ako sa nanay at tatay mo kung pwede ba kitang ligawan."
Lakas loob na sagot ng binata. Hindi makagalaw si Christina sa kanyang kinatatayuan. Bigla namang sumingit si Aling Rosalinda sa kanilang usapan. Oo naman, kung ako ang tatanungin, ay gusto ko itong si Alejandro. Ginagawa niya ang lahat para matulungan ka anak. Nakangiting sabi ni Aling Rosalinda. Bihira na ang lalaki na tulad niya anak. Sige na at payagan mo na siyang manligaw. Tutal, malapit na rin naman kayong makatapos sa pag-aaral. Dagdag ni Mang Jojo. Simula noon ay nagpaligaw si Christina sa binata. Binigyan niya ito ng pag-asa dahil mabait naman ang lalaki sa kanya. Ito ang kanyang nagiging sandalan sa tuwing may problema siya sa pera. Nahihiyaman siya kay Alejandro, ngunit nagkukusa ang binata na tulungan siya. Alejandro, nakakahiya talaga sa iyo eh. Palagi mo nalang binabayaran ang tuition fee ko, sabi ni Christina. Wala namang problema yon dahil binabayaran mo naman ako. Huwag ka nang mahiya Christina. Nanliligaw ako sa iyo at gagawin ko ang lahat para sagutin mo ako. Nakangiting sagot ni Alejandro. Lumipas pa ang 2 buwan na panliligaw ng binata kay Christina ay sinagot na ito ng dalaga. Kaya ang gusto naman ni Alejandro ay ang ipakilala ito sa kanyang mga magulang. Kauuwi lang kasi ng kanyang nanay galing sa ibang bansa at magkakaroon sila ng kasiyahan. Christina, tamang-tama. Naroon din ang aking mga kamag-anak. Sa wakas ay makikilala ka na nila, masayang sabi ni Alejandro. Pero nahihiya talaga si Christina dahil ang iba sa mga kamag-anak ng kanyang nobyo ay may mga kaya sa buhay. Baka madismaya ang mga ito kung sakaling malaman nila na mahirap lamang ang kanyang pamilya. Kinabukasan ay araw ng Sabado kaya wala silang pasok. Isinama ni Alejandro si Christina at sinalubong naman sila ng kanyang nanay at tatay. Nay, si Christina nga po pala, ang aking nobya. Tay, siya po yung palagi kong sinasabi sa inyo. Nakangiting sabi ni Alejandro. Panay papuri naman ang natanggap ng dalaga. Maganda kasi ito at mukhang mayaman. Wow, ang ganda mo namang babae. Saan ka naman nakatira? Gusto ko ring makilala ang iyong mga magulang. Masayang sagot ng nanay ng binata na si Mrs. Conchita. Aba, sasama ako dyan ha. Para naman makilala ko din sila. Masayang sabi ni Mr. Serrano. Maganda ang naging pagtanggap ng mga magulang ni Alejandro kay Christina. Kaya bukas na bukas din ay sa kanilang bahay naman sila pupunta. Natapos ang kasiyahan nang walang masamang nangyari. Sabi ko naman sa iyo Christina eh, huwag kang kabahan. Mabait naman ang aking mga magulang. Bukas ay sa inyo naman tayo pupunta. Masayang sabi ng binata. Kinabukasan ay isinama naman ni Christina si Alejandro, pati na rin ang nanay at tatay nito. Gulat na lamang ang mag-asawa sa kung anong klaseng buhay mayroon si Christina. Hindi nila akalain na mahirap lamang ito at higit sa lahat ay nakatira sa isang lumang bahay kubo. Nay, tay, sila nga po pala ang mga magulang ni Alejandro. Gusto po nila kayong makilala. Kinakabang sabi ng dalaga. Agad namang naghanda ng merienda si Aling Rosalinda upang pakainin ang kanilang mga bisita. Ma'am, sir, maupo po muna kayo. Masaya po kami na nakapunta po kayo dito, sabi ni Mang Jojo na may halong paggalang. Maya-maya lamang ay dumating na ang nilagang kamote at pritong tilapia. Hiyang-hiya talaga si Christina dahil ito lamang ang pwede nilang ipakain sa mag-asawa. Para sa kanila kasi ay masarap na ang ganitong klase ng mga pagkain. Ngunit lumipas ang kalahating oras nilang pag-uusap ay hindi man lang nagalaw ang pagkain na inihain nila sa mga magulang ni Alejandro. Umalis ang mag-asawa na para bang hindi nagustuhan kung anong klaseng pamilya ang meron si Christina. Alejandro naman, kung pipili ka naman ng babae ay yung may kaya sa buhay. Ano yan? Aasa na lang sa'yo? Hindi mo naman sinabi sa akin na mahirap lang pala sila. Dismayadong sabi ni Miss Conchita. Tama ang nanay mo anak. Baka naman pineperahan ka lang yan. Kung ako sa'yo anak, ay iwan mo na lang ang Christina na yan. Maganda nga pero wala namang mararating sa buhay. Dagdag ni Mr. Serrano. Kinabukasan na nakita sa eskwelahan ang magkasintahan. Lumipas ang maghapon ay sabay lumabas ang dalawa sa kanilang eskwelahan. Nakita nila doon ang mag-asawang Mr. Serrano at Mrs. Conchita. Inaabangan ng mga ito ang kanilang anak
at para na din makausap si Christina. Tita, tito, magandang hapon po. Magalang nasabi ng dalaga. Huwag mo nga kaming matawag na ganyan. Hindi kami boto sa'yo para sa aming anak. Mataray na sabi ni Miss Conchita. Napabuntong hininga na lamang si Alejandro matapos itong makita ang malungkot na mukha ng dalaga. Tara na Christina, sumakay ka na sa aming kotse at ihahatid ka na namin. Paanyaya ng binata. Hindi na anak, hayaan mo na lang siyang maglakad. Malapit lang naman ang kanilang bahay. Pagsingit ni Mr. Serrano. Matapos noon ay parang wala lang si Christina sa kanyang nobyo. Sumakay ito sa kanilang kotse at hindi man lang siya ipinagtanggol nito sa mag-asawa. Naiwan siyang mag-isa sa tapat ng eskwelahan kaya naglakad na lamang si Christina pauwi sa kanilang bahay. Malungkot na malungkot ito at hindi malaman kung ano ba ang kanyang mararamdaman. Kinabukasan ay nagulat na lamang siya nang hindi siya pansinin ni Alejandro. Alejandro naman, may problema ba tayong dalawa? Malungkot na tanong ng dalaga. Wala naman pero baka nga tama ang aking nanay at tatay. Wala akong magiging kinabukasan sa'yo at baka balang araw ay pahirapan mo lang ako. Malamig na sagot ng binata. Hindi naman ganun. Magsisikap din naman ako sa aking buhay at mataas naman ang pangarap ko para sa ating dalawa. Malungkot na sabi ni Christina. Pero pasensya ka na dahil wala nang tayo. Nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Seryosong sabi ni Alejandro. Iniwan ng binata si Christina habang umiiyak ito ng sobra-sobra. Hindi maisip ng dalaga na hihiwalayan siya ni Alejandro nang dahil lamang sa mahirap sila. Sinunod nito ang payo ng kanyang mga magulang at hindi man lamang siya ipinaglaban. Ang akala niya ay susuportahan siya nito, ngunit ito pa pala ang mangyayari sa kanilang relasyon. Simula noon ay naging malinaw na ang lahat kay Christina na dapat talaga siyang magsikap sa buhay. Madalas ka kasing aapihin ng ibang tao kapag wala kang maipagmamalaki sa buhay. Lumipas ang 1 taon ay nakatapos na sila sa kanilang pag-aaral. Simula noon ay hindi na nagkita ang dalawa. Nangako naman si Christina sa kanyang sarili na hindi na ulit siya magkakaroon ng nobyo at magfo-focus na lamang siya sa kanyang trabaho. Nay, Tay, hindi na po kayo mapapahiya. Gagawin ko po ang lahat para sa pamilyang ito. Seryosong sabi ng dalaga. Nang makaipon si Christine ng pera ay nagsimula siya ng negosyo. Nagpagawa siya ng 5 bangka upang ipagbili sa ibang mga mangingisda. Pagkatapos nila itong maibenta ay nagpatayo naman siya ng salon at kumuha na lamang siya ng mga pwedeng magtrabaho doon. Sa una ay mahirap talaga ang mga pinagdadaanan ni Christina. Pero alam niya naman sa kanyang sarili na sa bandang huli ay meron itong magandang resulta. Samantalang si Alejandro naman ay nagkaroon na ng asawa at anak. Patuloy ito sa pagiging empleyado sa isang sikat na kumpanya. Masayang masaya talaga ang lalaki dahil malapit na itong mapromote bilang isang manager. Ipinagpatuloy ni Christina ang kanyang mga pangarap sa buhay at simula noon ay unti-unti silang nakaahon sa kahirapan. Unti-unti ring dumarami ang branch ng kanyang salon pero patuloy pa rin siyang nag-iisip ng iba pang mga negosyo hanggang sa makagawa siya ng kanyang sariling sabon na pampaganda. Lumakas ang benta nito sa mga tao nang dahil sa magandang komento. Nakakaputi ito ng balat at higit sa lahat ay nakakaganda ng kutis. Kinailangan niyang umupa ng malaking gusali dahil bigla itong tinangkilik ng maraming mga tao. Nay, Tay, sa tingin ko po ay ito na ang susi para maging mayaman po tayo. Masayang sabi ni Christina. 5 taon pa ang lumipas ay naging patok ito sa lahat. Naging CEO si Christina sa kanyang sariling kumpanya. Marami siyang tao na nabigyan ng hanap buhay kaya suportado naman siya ng kanyang nanay at tatay. Umabot na nga ang kanyang mga produkto kahit nasa ibang bansa at maraming ibang lahi ang gumagamit nito. Nakapagpatayo na si Christina ng kanyang sariling bahay at marami din itong mga sasakyan. Napag-aral niya ang kanyang mga kapatid nang walang kahirap-hirap. Alejandro, tanggal ka na sa trabaho. Napakalaking kahihiyan ang ginawa mo sa ating kumpanya. Galit na sabi ng kanyang boss. Nakuhanan kasi ng video ang ginawa niya sa isang babaeng empleyado. Kahit meron na siyang asawa at anak,
ay nagawa pa niyang pumatol sa iba at ginawa pa nila ito sa loob ng kumpanya. Nang dahil doon ay nasira din ang kanyang pamilya at nakipaghiwalay sa kanya ang kanyang asawa. Pero kahit na ganoon ay alam ni Alejandro sa kanyang sarili na muli siyang makakahanap ng ibang kumpanya na pwede niyang mapasukan. Anong akala niyo sa akin? Mahina ang ulo. Maraming kumpanya pa ang maghahangad sa aking talino. Natatawang sabi ng lalaki sa kanyang sarili. Pero sa paglipas pa ng mga araw ay walang tumatanggap sa kanya nang dahil sa kahihiyan na kanyang nagawa. Halos mawalan na ng pag-asa si Alejandro. Bigla naman itong nakita ang isang malaking gusali at doon ay may nakapaskil na naghahanap sila ng isang manager. Agad siyang pumasok sa loob noon dahil nagbabakas sakali pa rin siya na makahanap ng trabaho. Habang ini-interview ang lalaki ay gulat na lamang siya sa kanyang nakita. Christina, dito ka ba nagtatrabaho? Tanong ni Alejandro. Naku sir, magkakilala po pala kayo. Kilala niyo po pala si Ma'am Christina? Kaibigan niyo po pala ang CEO ng aming kumpanya? Sabi ng babae na nag-i-interview sa kanya. Hindi makapaniwala ang lalaki sa kanyang narinig. Kilala niya ang kumpanyang ito, pero hindi niya lubusang maisip na si Christina pala ang may-ari nito. Tama ka sa narinig mo, Alejandro. Ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Miss, paalisin mo na nga siya dahil hindi ako tumatanggap ng katulad niya. Baka masira lang ang pinaghirapan ko nang dahil sa lalaking yan. Tumawag ka ng gwardya at paalisin niyo na siya. Matapang na sabi ni Christina. Puwersahang pinalabas ng kumpanya si Alejandro. Hindi nito maisip na magiging sobrang yaman pala ng kanyang dating nobya. Kung ipinaglaban niya lang sana ito sa kanyang mga magulang, di sana ay mayaman na din siya. Isang araw ay nakita ni Christina ang mga magulang ni Alejandro na dating nang maliit sa kanya. Kumakain ang mga ito sa kanyang restaurant na ipinatayo nitong nakaraang buwan lamang. Natatawa na lamang si Christina dahil malayo na talaga ang agwat nila. Natulala na lamang si Mrs. Conchita at Mr. Serrano nang batiin ito ng mga empleyado. Waiter, tanong ko lang, siya ba ang may-ari nito? Tanong ni Mrs. Conchita. Opo ma'am, isa lang po ito sa kanyang mga negosyo. Sobrang yaman po niyan ni Miss Christina. Siya rin po ang may-ari nung sabon na pampaganda at tigit sa lahat ay marami po siyang mga salon. Nakangiting sagot ng waiter. Nagkatinginan na lamang ang mag-asawa at pahiyang-pahiya sila nang makita sila ng dalaga. Nananatili kasi silang may kaya sa buhay pero halos maligo na sa pera ang babaeng dating mahirap. Lumipas pa ang mga taon ay nakilala na ni Christina ang lalaki na makakasama niya sa kanyang buhay. Hindi ito mayaman, ngunit itinuturing siya nito na parang isang prinsesa. Hindi tulad ni Alejandro na isang mama's boy. Kung anong sabihin ng kanyang mga magulang ay handa niyang talikuran at hindi marunong ipaglaban ang kanyang pagmamahal. Simula noon ay patuloy pa ang pagyaman ni Christina, kung saan na sila nakapagpapatayo ng bahay at wala nang ginawa ang kanyang mga magulang kundi ang mamasyal sa iba't ibang lugar. Nang makatapos ang kanyang mga kapatid sa pag-aaral ay nagkaroon din ito ng magagandang buhay. Hindi masama ang magmahal ng isang mahirap. Ang masama ay yung minahal mo lang siya nang dahil sa kanyang pera. Kung mahirap ang buhay ay dapat ka magsikap. Magsikap ka para sa mga mahal mo sa buhay. Hindi yung nagpapayaman ka lang para mabili ang mga gusto mo. Kapag meron kang inspirasyon ay magiging masipag ka. Dahil kung pang sariling kapakanan ay baka isang araw ay tamarin ka na lamang sa iyong buhay. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.